Amen. Let's pray. Yes, Lord God. Hallelujah. Panginoon, we praise you, we honor you sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panibagong salita, Panginoon, na narinig namin sa araw na to. Lord, gamitin mo ako, Panginoon, upang ibahagi sa kanila, Panginoon, ang revelation mo sa gabi, ay sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa ilang namin binabalik ang mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Umaga. Good morning! Ayan. Amen! Muli, ang ating title po sa umagang ito is Being Disciple of Christ is a Choice. Ngayong umaga, makikita nyo, qualified ba ako maging disciple ni Jesus Christ? Amen. Makikita nyo, magbababa tayo ng mga points. Qualified ba ako maging disciple ni Jesus Christ? Amen. Hinahanap ka na ni Jesus eh. Eto. Si Chester, pwede itong maging disciple ko. Ngayon, ang tanong sa'yo ni Jesus, are you willing to be my disciple? Amen. Amen. Ngayon, tayo naman yung tinatanong, willing ba tayo? Amen. Amen. Willing ba tayo? Hindi lang dapat tayo, sabi nga kanina ni Pastora tayo, dapat hindi ka lang natatapos sa pagiging believer. Kailangan hindi ka lang dun sa parang pinakaunang step mo kasi yun eh. Oo, nasa believer world ka pa lang daw eh. Siyempre, kailangan mag-grow ka. Diba? Kailangan nakikita sa iyo si Lord. Kung paano binabago nga. Sabi kanina sa kanta natin, binabago tayo araw-araw. Ibig sabihin ngayon, kailangan i-accept natin sa sarili natin. Gusto kong maging disciple ni Jesus Christ. At yun yung choice ko. Yes. Amen. Ngayon, dapat tayo sa first point natin. Ang first point natin is willingness to sacrifice. Ang first na qualification natin ay kailangan meron kang willingness to sacrifice. Amen. Kailangan willing ka i-sacrifice yung mga bagay na meron o mahalaga sa buhay mo. Amen. Lahat ng mga dapat mong i-sacrifice, kailangan i-sacrifice mo na. Kasi willing ka maging disciple ni Jesus Christ. Amen. Sabi sa verse 25, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humanap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Verse 27, ang hindi magbasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Amen. Sinabi dito na kahit yung pamilya mo dapat, hindi dito sinabi na huwag mong mahalin yung magulang mo, huwag mong mahalin yung kapatid mo, huwag mong mahalin yung nasa paligid mo. Yun naman talaga yung sinasabi sa atin ni Lord na kailangan yung pagmamahal yung unang nangunguna sa'yo, diba? Pero ang sinabi dito, dapat mas mahal natin si Jesus. Amen. Dapat mas mahal mo si Jesus kung gusto mong maging disciple. Yes. Kailangan mas mahal mo si Jesus. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, dapat mas mahal mo si Jesus. Amen. Ngayon, ano nga ba dapat yung sabi dun sa first point natin, willingness to sacrifice. Ano nga ba dapat yung mga dapat natin i-sacrifice kung gusto mo maging disciple? First is time. Amen. Time. Oras. Unang-una sa lahat, kailangan lagi kang available. Sabi doon, make yourself available. Ang tanong, available ka ba? Tanongin mo yung katabi mo, mamaya hindi pala yan available eh. Available ka ba? Anong sagot? Mukhang ayaw ah. Kanina medyo mahina rin sa unang service. Parang pagdating sa kailangan always tayo available. Amen? Kailangan yung oras natin, hindi lang puro sa mundo. Kailangan kung gusto mong lumago sa Panginoon, kailangan yung oras mo, mas priority mo si Lord. Amen. Kaysa sa mundo. Amen? And sabi dito na, kung sa labas ang iniisip nila na, ba't ako magbibigay ng mas maraming time kay Lord? Sabi nga dito people think that giving too much of your time is a waste of time. Sa labas. So yun, naalala ko before, kasi yun yung, nagsisimula pa lang kami magsimba. Yun yung palaging sinasabi sa amin ni Papa na, bakit palagi kayo nasa simbahan? Hindi naman kayo sumasahod dyan eh.
Ba't ang dami niyong oras sa simbahan? Bakit may binibigay ba sila sa inyo? Yun yung palaging tanong sa iyo, di ba? Yun yung tanong sa labas. Kasi sa labas, hindi nila naiintindihan kung gaano kahalaga yung oras kay Lord. Amen. Di ba? Kung gaano kahalaga yung oras kay Lord. Kasi yung mga tao sa labas, ang always nilang sinasabi, Okay na to. okay na to. Tatandaan nyo yung nagluluto, okay na to. Okay na to, okay na to kay Lord. Maiintindihan naman ni Lord eh. Na okay na yung Sunday lang. Isang oras, dalawang oras, okay na kay Lord. Okay na to. Okay na to, Lord. Maiintindihan mo naman ako sa buong linggo ko eh. Diba? Pero yung okay na to ay hindi okay kay Lord. Amen. Kailangan, sabi nga sa mga, sinabi sa atin, sa mga shinare sa atin ng mga nakaraan, dapat ibigay yung pinaka-best mo para kay Lord. Amen. Yung okay na to ba, sa tingin nyo, best na yun? No. No. Siguro yun pa lang yung, ito lang yung kaya ko, Lord eh. Ito lang yung kaya ko eh. Super busy ako, Lord eh. Ang dami kong ginagawa sa buhay. Nag-aaral ako. May PC ba ko, Lord eh. May PC ba ko? Ang dami kong ginagawa. May research ako. Nagtatrabaho ko. Ang dami kong ginagawa sa bahay. Naglalaba ako, Lord. Yung pamilya ko, kailangan ko paglutuan ko. Pero bakit gano'n hindi natin nare-realize na yung nagbibigay sa atin ng hininga, oxygen araw-araw, bakit hindi natin binibigyan ng time? Every day. Praise God. Diba? Kailangan bigyan natin ng time si Lord. Okay na to is not okay kay Lord. Amen. Yes. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bigyan mo naman ng time si Lord. Yung best time. Yung best mo, ibigay mo kay Lord. Tapigin mo para naman magising siya na, ay, kulang pala. Kulang pala yung 2 hours. Kulang pala yung Sunday lang. Kailangan pala buong linggo, dapat may time ka para magpuri sa Panginoon. Amen? Ngayon, sa panahon natin ngayon, yung oras ay sobrang importante. Oras ay sobrang importante, lalo na sa kingdom ng Panginoon. Amen. Diba sabi nga nila, na yung katapusan ay nalalapit na. Amen. Pero bakit yung mga tao, ba't yung mga Christians, parang hindi nagmamadali? Bakit parang mas umuunti yung oras nila sa Panginoon? Ba't parang habang nalalaman nila na pabalik na si Jesus, ba't parang mas konti yung time niya kay Lord? Amen. Amen. Ngayon, pinapaalala sa atin ngayong umaga na kung gusto mong lumago sa Panginoon at maging disciple niya, kailangan willing kang i-sacrifice yung oras mo sa Kanya. Amen. Amen. Ngayon, ang tanong, nasa time pa lang tayo, are you willing to be the disciple of Jesus? Amen. Willing ka ba maging disciple ni Jesus Christ? Amen. 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 Malakas pa, medyo malakas pa. Medyo malakas pa. Ngayon, dapat tayo sa pangalawa. Ang pangalawa natin, kailangan i-sacrifice mo yung personal desire. Kailangan i-sacrifice mo yung personal desire mo. Amen? Ano nga ba? Sabi dito sa verse 26. Sabi sa verse 26, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit pa sa akin. Amen. At sinabi din dun sa verse, yung pinakalas, verse 33. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya kayang talikuran ang lahat sa kanyang buhay. Amen. Amen. Even your personal desire, kailangan i-sacrifice mo kay Lord. Ngayon na ipapakita tayo, ano nga ba yung mga example ng personal desire? Ano nga ba yung meron tayo? Ayan, first is yung money. Pangalawa, bahay or future. Pangatlo, sa tingin niyo, ano yung pangatlo? Work. Pang-apat, family. Panglima, school. Amen. Ito yung mga example ng personal desire natin na gusto natin ngayong nandito tayo sa lupa. Una, gusto mong kumita ng malaki para sa pamilya. Gusto mong kumita ng malaki para sa future. Gusto mong makagraduate. Lahat yan, lahat ng mga bagay nandyan is ang example ng personal desire.
Lahat tayo may personal desire. Lahat tayo may gustong gawin para sa future. Diba? Lahat tayo may gustong gawin, gustong marating. Pero, isa pala yun sa kailangan natin i-sacrifice. Yung personal desire natin. Amen? Amen. Ang tanong, kaya mo bang i-sacrifice yung personal desire mo? Amen. Wala nang sumasagot ah. Kaya mo bang i-sacrifice yung personal desire mo? Amen. Amen! Siguro kung iisipin nyo, ay kailangan ko pala i-sacrifice yung ano ko, yung school ko, yung family ko. Siguro, kailangan ko na tumigil mag-aaral. Siguro, kailangan ko lang tumigil mag-work. Kay Lord na lang ako. Pero no, ang sinasabi dito ni Lord, kailangan i-sacrifice mo. Dapat yung time mo mas marami kay Lord. Hindi sa mundo. Diba? Lahat tayo may sarili-sarili tayong gustong marating. Gusto nyo yung iba dito, gusto nila maging professional someday. Diba? Gustong makamit kung ano yung pangarap nila. Gusto maging teacher, gusto maging piloto, gusto maging police. Lahat tayo may iba't ibang gustong marating sa buhay, sa future. Pero wag natin iisipin na hindrance si Lord sa pag-abot natin sa mga pangarap natin. Amen. Alam niyo po kung bakit? Kasi once na binigay nyo yung time nyo kay Lord, sinacrifice nyo yung time nyo, pati yung personal desire nyo kay Lord, hindi ka iniwan ni Lord. Hindi ka niya iniwan na, sige, iwan mo lahat ng mga bagay na nandito sa mundo. Ako lang yung piliin mo, ako lang. Pero alam niyo po ba, sabi ni Lord, sa Jeremiah 29:11, sinong nakakaalala? For I know the plans. Not to harm you, but to give you hope in the future. Ayan. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope and good future. Ibig sabihin, ina-align ka lang ng Panginoon. Ina-align ka niya kung ano yung will niya sa buhay mo. Hindi niya sinabing tumigil ka na sa pag-aaral, maglingkod ka na lang sa akin. Hindi niya sinabing tumigil ka na lang sa ginagawa mo ngayon at maglingkod sa akin. Ang sinasabi niya, sabi niya din sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness. And yung karugtong, and all these things will be given to you as well. Amen. Ibig sabihin, ang gagawin mo lang, uunahin mo lang si Lord. Uunahin mo lang. Hindi nga sinabing, tumigil ka na sa gagawin mo. Ang gagawin mo lang, uunahin mo lang siya. Kailangan siya yung top priority mo. Kailangan siya yung pinakauna sa lahat. Kasi lahat ng mga plano mo, kapag will yan ni Lord, ibibigay na. Amen. Kaya, huwag kang malungkot na ngayon nalaman mo na kailangan mo i-sacrifice pati yung personal desire mo. Kasi si Lord, alam niya kung ano yung plano niya sa buhay mo. Amen. At yung plano ni Lord sa buhay mo, mas maganda pa kaysa sa plano mo. Yes. Amen. Praise God. Kaya ngayon, sabihin mo sa katabi mo, willing ka pa ba maging disciple ni Jesus Christ? Willing ka pa ba? Ngayong nalaman mo na kailangan personal desire mo, ibibigay mo kay Lord sa sacrifice mo. Amen. Willing pa ba? Kaya pa? Willing pa ba? Kaya pa? Amen. Sabi dito, a disciple must be willing to set aside their own desire to follow Jesus. Kailangan yung disciple, dapat mayroon siyang heart na kaya niyang i-sacrifice lahat para sundin lang yung Panginoon. Amen. Ngayon, nalalaman na ba natin na-assess na ba natin yung sarili natin na qualified ba akong maging disciple ni Jesus Christ? Amen. Ngayon, assess nyo yung sarili nyo na, nabibigay ko ba yung buong time ko kay Lord? Kaya ko bang i-sacrifice yung work ko? Kaya ko bang i-sacrifice yung time ko sa work para bigyan lang ng Sunday si Lord? Kaya ko bang i-sacrifice yung pag-aaral ko? Amen. And gusto ko lang din mag-share ng about sa sacrificial. Amen. Gusto ko lang din, siguro sa mga student, isa yun sa mga sacrifice na gagawin namin next week.
gusto ko lang siya i-share ngayon. Kasi next week, mayroon po tayong youth camp, May 1 to 3, and grabe yung galaw ni Lord. Kasi meron kami dyan na, ayan, sinulat namin dyan yung mga prayer namin. And isa sa prayer ko is, ma-move yung mismong event na nailapag ng May 3. Tama ba? May 3. Nailapag ng May 3. And grabe si Lord kasi alam niyo yung imposible kasi talaga siyang ma-move eh. Kasi naka-plot na siya eh. Imposible siyang ma-move. Pero si Lord, grabe, minove niya talaga. Kasi kahit anong mangyari yun, move ko yung gawain. Di ba? Ang nangyari po, na-move po siya from May 3 to May 17. Amen. Happy na kami. Happy na kami ko dyan. Ay, walang event ng May 3. Walang sasabit ng May 3. Pero alam niyo po ba, after namin matanggap yung good news na na-move yung event, nagkaroon naman ng panibago. Bale, by Friday, next Friday po, May 2, meron kaming dalawang exam. Major exam siya sa dalawa naming subject. Tapos, meron kaming pre-defense ng Saturday, May 3. Magkasunod. Tapos sabay, ang ginawa namin ni Kuya, paalam tayo sa mga prof namin. Yung isang prof po namin ay pumayag na sabi niya, sige, okay lang, kasi naiintindihan niya, kasi Christian school naman. Pero yung isa naming prof, hindi po namin nakausap. Hindi namin nakausap ni Kuya Jem kasi busy siya. Pero yung gusto ko lang ibahagi sa inyo na, ngayon, by faith talaga yung pagsama namin ni Kuya Jem. Kasi magkasunod yan. Kung sa college, iisipin mo, ay mag-aaral na ako ng 3 days. May defense din ng Saturday eh. Pero alam niyo po ba ang ginawa namin ni Kuya Jem? Sasama kami ng camp. Sama kami ng camp. At tinatanggap na namin yung favor ni Lord. Amen. Na yung dalawang exam namin at pre-defense namin, alam ko malalagpasan namin. Praise God. Pagkabalik namin. Ngayon pa lang. Kaya ngayon sinasabi ko sa mga, gusto ko rin bahagi sa mga students dito na hindi hadlang yung pag-aaral nyo. Tama. Hindi hadlang yung pag-aaral. Huwag nyo gawing excuse yung school nyo para lang hindi maka-attend ng gawain ni Lord. Kasi marami na ditong patunay na na hindi hadlang yung school. Meron pa dito mga top student, di ba? Naglilingkod pa rin sa Panginoon, nagpapatuloy pa rin sa Panginoon. Praise God. Kaya dapat pala ang gawin natin ngayon, always priority the Lord. And the favor will follow. Amen. Amen. Praise God. Amen. Tanggapin natin yung favor. Mag-aral ka lang, sige mag-aral ka, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin, pero dapat top priority mo pa rin si Lord. Amen. Amen. Ngayon, tanongin mo ulit yung katabi mo, baka tulog na eh. Are you willing? Are you still willing to be a disciple of Jesus Christ? Amen. Nag-amen pa din. Amen! And bago tayo sa pangalawang qualification. Ang pangalawang qualification ay eagerness to finish what He started in your life. Amen. Sige, sabay-sabay. Para naman magising ang bawat isa. Sabay-sabay, pakibasa ang pangalawa. Eagerness to finish what He started in your life. Eagerness to finish what He started in your life. Amen. Sabi sa verse 28 to 30, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo. Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat ng makakakita niyo. Sasabihin nila ang taong ito ay nagsisimulang magtayo, ngunit hindi naman naipatapos. Amen. Muli, ang second point natin ay eagerness to finish what He started in your life. Ibig sabihin, kailangan eager ka. Kailangan desidido ka. Amen. Kailangan desidido ka. Sabi nga dito sa binasa natin na kailangan planado. Amen. Kailangan lahat smooth. Amen. Sabi dito, being disciple of Christ is hard. Kung hindi ka ready. Amen. Kung hindi ka ready.
Kung hindi ka ready sa mga bagay na mangyayari sa buhay mo. Di ba? Amen. Possible, maganda yung mangyayari sa buhay mo? Ay sure na mangyayaring maganda sa buhay mo. May magandang mangyayari kapag naging disciple ka ni Jesus Christ. Tama. Pero, syempre, habang nilalakaran natin yung will ni Lord, meron din tayong makikita mga distraction. Yes. Kaya ngayon, malalaman natin, ano nga ba dapat yung gawin ko? Ano nga ba dapat yung meron ako para maabot ko yung, para ma-finish ko kung ano yung sinimulan niya sa buhay ko. Amen. Para matapos mo kung ano yung sinimulan sa'yo ng Panginoon. Ano nga ba yung dapat mong gawin? Diba? First is, kailangan may plano ka. May plano ka. Sabi dun sa binasa natin, di ba na, kapag gumagawa ka ng tore, dapat planuhin mo muna. And kapag gumagawa ka ng plano, hindi ka lang mag-isa. Kailangan meron kang kasama. At kung dito sa mundo, ang tawag doon ay engineer. Siya yung nagpaplano ng lahat. Pero kung sa kingdom, ang nagpaplano ng lahat, si Lord. Si Lord ang nagpaplano ng lahat. Siya yung nagpaplot ng lahat. Siya yung pinapakita niya yung bawat sukat, bawat ganto, para matapos mo, para makita mo na, ay ganito pala yung kakalabasan ng tinatayo kong tore. Hindi yung nagkapera ka lang, nagkaroon ka ng 50,000, sige papatayo ko yan, magpapagawa ka ng building dyan. Sa tingin niyo ba enough yung 50,000 para makagawa ka ng building? No. Hindi porket meron kang hawak at wala kang plano, hindi mangyayari. Sabi nga doon, kukutyain ka lang kasi hindi mo matatapos, wala kang plano eh. Hindi plot yung ano mo eh. Hindi naka-plot yung ano mo eh, plano mo eh. Kasi hindi ka nakipag-usap sa Creator. Amen. Sa engineer ng buhay mo. Yes. Amen. Kaya ngayon, dapat makipag-usap ka sa may alam ng plano ng buhay mo. Amen. Kundi si Lord. Nakipag-usap ka sa Kanya, Lord, ganito yung nangyayari sa buhay ko. Magpano ka, Lord, kung anong nararamdaman mo, kung anong plano mo sa buhay, plot mo, Lord, gusto ko halimbawa, ako Lord, gusto kong mag-barko someday. Lord, ganito, syempre, kailangan i-plot mo kay Lord. Pero, kung will mo to, Lord, alam ko mangyayari to. Kailangan, balik pa rin sa will ni Lord. Amen. Balik ka pa rin sa will ni Lord. Diba? And syempre, kailangan, importante din talaga na may plano ka. And nakikipag-communicate ka sa pinaka-main, sa nakakaalam ng plano. Kailangan nakikipag-communicate ka. Sabi, naalala ko before na paano kung hindi ka nakipag-meet or hindi mo alam yung mangyayari sa buhay mo? Paano kung sabihin ni Lord, ay, may malaking bato dyan. Hindi mo alam kasi hindi ka nakipag-communicate. May malaking bato dyan, madadapa ka. Diba? Kaya kailangan nakikipag-communicate tayo kay Lord through prayer. Yes. Diba? Kaya nga ine-encourage ang bawat isa na magbigay tayo ng time para manalangin sa Panginoon. Sabihin mo na, Lord, i-guide mo ako kasi alam ko na ngayon, nilalakaran ko na yung pagiging disciple. Gusto ko mag-grow. Gusto ko maging disciple. Kaya Lord, sana Lord, lahat ng mga batong madadaanan ko, Lord, tanggalin mo, Lord. Hayaan mo, Lord, na malampasan ko yun, kasama ka. Amen. Amen. Kailangan yung plano mo malinis. Kailangan yung plano mo hindi galing sa'yo. Kasi hindi naman tayo tagagawa ng plano talaga dito sa mundo. Ang tagagawa ng plano natin ay si Lord, ang Panginoon. Amen. Amen. Sabi dito, dapat eager tayo, hindi tayo susuko na kahit anong mangyari, na kahit anong maranasan natin, anong pagdaanan natin, kasi pinili na natin, sabi nga dun, di ba? Pinili na natin maging disciple. Kailangan hindi ka titigil sa gitna. Amen. Na ngayon, sige, sabi mo, sige, natatamaan ako, atihan eh. Natatamaan ako ngayon, sige, pwede na ako maging disciple ngayon. Ngayon mismo, ibibigay ko yung time. Buong linggo, sige, simba ka, attend ka ng gawain. Pero, pag binigyan ka ni Lord ng isang malaking problema, paano na lang? Pahinga muna. Tigil mo na, Lord. Lord, hindi ko kaya, masyadong malaki, Lord.
Lord, hindi ko kaya. No? Hindi dapat ganun. Sabi mo sa katabi mo, hindi dapat ganun. Huwag kang tumigil. Magpatuloy ka. Amen. Magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon kahit anong kinakaharap mo. Kasi, pinili mo maging disciple ni Jesus Christ. Amen. Sabi dito, we should strive to finish kung ano yung sinimulan sa atin ng Panginoon sa buhay natin. Yes, mahirap, pero sa paglalakad natin, sasamahan tayo ng Panginoon palagi. Step by step. Simula sa una. Pag pinili mo siya ngayon, sabi mo, Lord, baguhin mo na ako araw-araw, Lord, kasi gusto ko na maging disciple. Talaga, Lord, eh. Kung yun tumatak talaga sa puso mo, ngayon sabihin mo kay Lord, Lord, tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako na araw-araw makita nila yung goodness mo sa buhay ko. Lord, hihingi ka na talaga eh. Lord. Diba? Kasi lahat tayo na nandito, nagkakasala talaga tayo, nahihirapan tayo kasi yun yung nature natin. Diba? Yun yung nature natin mga tao. Na kapag nakakita ka ng malaking bato, titigil ka. Napakalaking bato. Diba? Titigil ka talaga. Pero ngayon pinapaalala sa atin ng Panginoon na dapat prepared ka. Yes. Kailangan, ayan, yung pangalawa natin, dapat prepared ka. Kasi maraming bagay na kakaharapin ka eh. Diba? Marami kang mga bagay na haharapin sa pagpinili mo ngayong maging disciple ni Jesus Christ. Hindi siya madali kung pipiliin mo ngayon. Pero ang ma-assure lang namin sa inyo, mag-e-enjoy kayo. Diba? Mag-e-enjoy kayo kasi prepared kayo. Ay, alam ko na yan, Lord. Alam ko, sinusubok mo lang talaga ako. Sige, Lord. Diba? Ngayon mo ako subukin, Lord. Kasi pinipili ko maging disciple. Kahit anong ibato mo sa akin, Lord, kakayanin ko. Amen. Ngayon, dapat yun pala, para ma-finish natin kung ano yung sinimulan sa atin ng Panginoon, matapos natin yung sinimulan sa atin ng Panginoon, may dalawa lang tayong dapat gawin. Kailangan may plano tayo at prepared. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, maging prepared ka. At maging eager para matapos ang sinimulan ng Panginoon sa buhay. Amen. Ngayon, ang tanong, qualified ka ba? Gusto mo pa ba maging disciple ni Jesus? Mukhang mahina na yung amen. O, tanong ulit natin. Gusto mo pa ba maging disciple ni Jesus? Amen! Ngayon, ayan, sa lahat ng mga nagsabing gusto nila willing sila maging disciple ni Jesus Christ, sabay-sabay nating sabihin. Sabay-sabay. Lumaban hanggang sa dulo kasama si Kristo. Mukhang mahina pa, walang energy. Lumaban hanggang sa dulo kasama si Kristo. Pipiling lumaban hanggang dulo kasama si Kristo. Kaya lumaban ka lang, kapatid. Kasi kasama mo si Jesus hanggang dulo. Amen. And in conclusion, being disciple of Christ is a choice. You must be willing to sacrifice everything and be eager to finish what God started in your life. Kaya ngayon, nawa ang bawat isa ay nakapili na. Kasi hinahanap na tayo ni Lord. Hinahanap na ang bawat isa. Kaya hopefully today, alam nyo na yung sagot kung willing ba kayo maging disciple ni Jesus Christ. And yun lang po. Together or Amen. Praise the Lord. Amen. So, are you willing to be a disciple of Jesus? Sabi kanina umaga, si Jesus naghahanap siya ng disciple.
Ngayon, ang tanong natin ngayon, sino ngayon ang willing? Yes. Sinong gusto maging disciple? Taas sa kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat. Madami. Very good. Palakpakan natin si Lord. Sino hindi willing? Lahat willing. Amen. So, ang pagiging disciple, hindi po siya isang desisyon na parang pa ngayon, may kasabihan tayo yung sa mga kinakasal. Ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na sususubo. Kapag nainitan at napaso ay iluluwa. Ang pagiging disciple ay parang hindi kanin na isinubo. At kapag nainitan ay iluluwa. Ang pagiging disciple is a lifetime commitment sa Panginoon. Amen? Kaya kung hindi ka nagplano